Sa mismong araw ng aking pagreretiro bilang guro, habang pumapalakpak ang buong barangay, isang lumang kahon ng alaala ang nagpabagsak sa aking mundo. Sa loob nito ay ang mga liham ni Emiliano na akala ko'y kailanman ay hindi niya ipinadala. Mga liham na nakiusap na huwag ko siyang iwan. Ngunit ang mas napadurog sa puso ko ay ang isang sulat kamay na gumamit ng sarili kong pluma na nagsasabing pera lang ang habol ko sa kanya. Tumingin ako sa aking mga kamay. Tuyot, magaspang, at may mga bahid pa ng puting tisa na tila ayaw nang mabura sa aking mga balat matapos ang 40 taong pagtuturo. Sa harap ko, sa loob ng mainit na gymnasium ng San Isidro Elementary School, ay nagkakatipon ang mga kasamahan ko sa trabaho, mga magulang ng aking mga naging mag-aaral, at mga kapitbahay mula sa barangay. Ang singaw ng bubong na yero ay sumasabay sa ingay ng pagdiriwang. May malaking tarpaulin na nakasabit sa pader. Mabuhay at maraming salamat, Ma'am Teresa Celia. Masigla silang nagpapalakpakan, nakangiti, at ang ilan pa nga ay may hawak na mga bulaklak. Ngunit sa likod ng aking pilit na ngiti, may isang hapon 12 taon na ang nakalipas na muling gumising sa aking isipan. Iyon ang araw na umalis si Emiliano nang walang pasabi, iniwan akong mag-isa sa silid sa likod ng paaralan na naging kanlungan ko habang inaalagaan ko ang aking may sakit na ina. Para sa aking pamilya, ibinigay ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang aking kabataan, ang aking sahod, at maging ang aking sariling kasal para lamang may maipang gamot kay Nanay Celia at may maipang aral sa aking nakababatang kapatid na si Rosenda. Wala akong naging anak, walang sariling pamilya na binuo dahil ang buong buhay ko ay inilaan ko sa obligasyong tila walang katapusan. Ipinagpalit ko ang sarili kong kaligayahan para sa tinatawag nilang tungkulin bilang panganay. Ma'am Teresa, para sa inyo po. Nahanap namin ito sa pinakailalim ng lumang aparador sa archival room. Habang naglilinis kami kahapon, bulong ni Teacher Nena, ang aking matalik na kasamahan, sabay abot ng isang lumang kahon na gawa sa nara. May amoy ito ng lumang papel, alikabok, at amag. Mga bagay na pamilyar sa aking pang-amoy bilang tagapang-alaga ng mga lumang record ng eskwelahan. Nang matapos ang programa, sa halip na sumama sa handaan sa opisina ng prinsipal, dinala ko ang kahon sa aking maliit na kwarto sa likod ng paaralan. Umupo ako sa gilid ng aking kama, ang kama kung saan ko huling binuhat si nanay bago siya pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan kong binuksan ang kalawanging trangka ng kahon. Sa ibabaw ay ang aking mga lumang lesson plan. Ngunit sa ilalim niyon ay may isang bundle ng mga sobreng nakatalinang kupas na pulang ribbon. Nang makita ko ang sulat kamay sa mga sobre, biglang huminto ang tibok ng aking puso. Iyon ang matikas at pamilyar na panulat ni Emiliano. Binuksan ko ang unang liham. Ang papel ay marupok at dilaw na sa katandaan. Simbolo ng mga taon naming ninakaw. Ang petsa nito ay Nobyembre 2014, 1 buwan matapos ang aming hiwalayan. Teresa, aking asawa, basa ko sa sulat, habang ang aking tinig ay nangangatog sa silid. Bakit hindi mo sinasagot ang aking mga tawag at sulat? Parang awa mo na. Huwag nating sayangin ang ating pinagsamahan dahil lang sa pera. Alam kong malaki ang utang na loob mo sa iyong pamilya, ngunit handa akong magsumikap sa Manila para matulungan ka. Huwag mo naman akong itaboy na parang isang estranjero. Napatakip ako sa aking bibig. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan ko. Hindi ko kailanman natanggap ang sulat na ito. Ang alam ko noon, umalis si Emiliano patungong Manila upang magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae, ayon sa mga larawang ipinakita sa akin ni Rosenda. Ngunit hindi lang iyon ang laman ng kahon. Sa pinakailalim ng bundle ay may isang pirasong papel na nakatupe. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang graph ng liham na isinulat gamit ang aking sariling pangalan at panulat. Emiliano, huwag mo na akong sulatan, ang nakasulat doon.
Hindi kita kailangan kung wala kang maibibigay na pera para sa pagpapagamot ni nanay. Ang utang na loob ko sa aking pamilya ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig mo. Kalimutan mo na ako, nanlamig ang aking buong katawan. Ngunit ang aking isip ay biglang naging matalas. Bilang isang guro sa elementarya na nagwasto ng libu-libong kwaderno sa loob ng 4 na dekada, kabisado ko ang bawat detalye ng aking sariling pagsulat. Kinuha ko ang aking paboritong pluma na Parker na may itim na tinta mula sa aking bag, paitinabi sa papel. Ang draft ng liham ay isinulat gamit ang isang murang asul na ballpen na hindi ko kailanman ginagamit. At bagaman ginaya nito ang aking pabilog na mga letra, may isang bagay na hindi nito naitago. Ang banayad na pagkakahilig ng mga letrang T at G pabalik sa kaliwa. Iyon ang estilo ng pagsulat ni Rosenda. Siya lang ang may kakayahang pumasok sa aking silid at may motibo na ilayo sa akin si Emiliano upang hindi ko makuha ang aking bahagi sa lupaing nguno. Kundi upang mapunta sa kanya ang lahat para sa sarili niyang luho sa Manila. Isang matinding bugso ng galit at sakit ang gumapang sa aking dibdib. 12 taon akong nabuhay sa paniniwalang iniwan ako ng aking asawa, habang ang tunay na traidor ay ang sarili kong kapatid na pinag-aral ko mula sa aking maliit na sahod bilang guro. Hindi ako umiyak. Ang huling 12 taon ng aking buhay ay sapat na upang maubos ang aking mga luha. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na kapasyahan. Iniligpit ko ang mga sulat, inilagay ang mga ito sa loob ng aking bag, at mabilis na naglakad patungo sa aming lumang bahay pulo, ang lupaing pamana ng aming mga magulang. Nang makarating ako sa tarangkahang bakal ng aming bakuran, narinig ko ang boses ni Rosenda mula sa likod ng mga halamanan ng gumamela. May kausap siya sa kanyang cellphone. Ang kanyang tinig ay mabilis at tila balisa. Oo, siguradong sigurado na ako. Pipirmahan na ni ate bukas ang paglilipat ng lupa para sa kontrata. Ihanda mo na ang tseke para sa paunang bayad. Kailangan ko na yan bago matapos ang linggong ito, sabi niya sa kausap. Ibinaba niya ang telepono at lumingon. Doon ay nagtagpo ang aming mga mata. Nang makita niya ang lumang kahon ng kahoy na mahigpit kong hawak sa aking tabi, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Ate? Ano yung hawak mo? Tanong niya, habang dahan-dahang humahakbang patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaamba, na tila handang agawin ang kahon sa aking pag-iingat. Huwag mong subukang hawakan ito, Rosenda. Mabilis akong humakbang pabalik. Halos mayanig ang buong katawan ko sa biglaang kilos. Niyakap ko ang lumang kahon ng nara sa aking dibdib. Ramdam ko ang bawat gasgas ng kahoy na tila sumasaksak sa aking mga daliri. Natigilan si Rosenda. Sandaling rumihestro ang takot sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng isang pamilyar na ngiti. Ang ngiti na madalas niyang gamitin tuwing may hihingin siyang pabor o tuwing may itatago siyang kasalanan. Ate naman, nag-aalala lang ako sa iyo. Malambing ang kanyang tinig, ngunit may kakaibang panginginig dito. Galing ka sa seremonya, pagod ka na. At saka, napaka-alikabok niyan. Baka mag-trigger pa ang hika mo. Akin na, itatapon ko na ang mga basura niyan. Basura? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang lamig ng aking tinig ay tila yelo na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga liham ni Emiliano na itinago mo sa loob ng 12 taon, basura ba para sa'yo? Napakurap si Rosenda, pilit na tumatawa. Ate, ano bang sinasabi mo? Si Emiliano? Ang lalaking nang iwan sa'yo para sa ibang babae sa Manila? Bakit mo ba binubuksan ang mga sugat na matagal nang nabaon sa limot? Para saan pa? Hindi ko siya sinagot. Nilagpasan ko siya at pumasok sa loob ng aming lumang bahay. Ang amoy ng tuyong kahoy at lumang muebles ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ko. Nang sumapit ang hapunan, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa sa hapagkainan ay mas nakabibingi pa kaysa sa aunmang sigawan.
Nakaupo si Rosenda sa tapat ko. Dahan-dahang hinahalo ang sabaw ng tinola na tila nag-iisip ng susunod niyang hakbang. Ate, panimula niya, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng lungkot. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ko sa Manila ngayon. At saka, noong mga huling taon ni nanay, ako ang laging kasama niya rito sa bahay habang ikaw ay nagtuturo sa paaralan. Halos gabi-gabi akong walang tulog para lang mabantayan siya. Malaki ang utang na loob natin sa mga nagpautang sa atin para sa mga gamot niya. Kumirot ang dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng ospital, ng bawat kapsula ng gamot, mula sa aking maliit na sweldo bilang guro. Habang siya, na nagpanggap na nag-aaral sa Manila, ay humihingi ng karagdagang pera para sa kanyang mga luho. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan ko lang kung paano niya gagamitin ang pangalan ng aming yumaong ina para sa sarili niyang interes. Isang lagda mo lang sa dokumento ng lupa, ate. Pagpapatuloy niya. Sabay hawak sa aking kamay na magaspang. Maibebenta na natin ang lupaing nuno. Maliligtas ako sa mga naghahabol sa akin. Para sa pamilya naman ito, di ba? Yan din naman ang gusto ni nanay. Iniligtas ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Matulog na tayo, Rosenda. Pagod ako. Pumasok ako sa aking silid at ikinandado ang pinto. Lumapit ako sa aparador at hinawakan ang lumang barutsaya ni nanay na nakasabit doon. Naalala ko ang kanyang huling bulong bago siya pumanaw. Teresa, pakaingatan mo ang kapatid mo. Mababaw ang luha niyan, mahina ang loob. Ang pangakong iyon ang naging gintong hawla ko sa loob ng 12 taon. Umupo ako sa aking hapagsulat sa ilalim ng malamig na liwanag ng desk lamp. Kinuha ko ang mga lumang greeting cards na ipinadala ni Rosenda sa aking mga nakaraang kaarawan. Itinatabi ko ang mga ito sa draft ng sulat na nahanap ko sa kahon. Gamit ang aking magnifying glass, tinitigan ko ang bawat letra. Ang bawat kurba, ang bawat diin ng panulat. Walang kaduda-duda. Ang mga letrang T at G sa peking sulat ay may banayad na pagkakahilig pabalik sa eskerda, isang natatanging ugali ng kanyang pagsulat na hindi niya nabura. Si Rosenda nga ang sumulat niyon. Siya ang gumawa ng paraan para paniwalaan ni Emiliano na pera lang ang habol ko sa kanya upang lumayas ito at hindi maging hadlang sa kanyang mga plano sa lupa. Biglang may narinig akong mahinang kalusko sa labas. Dahan-dahang umikot ang doorknob ng aking silid. Sa dilim ng gabi, may isang anino na pilit na binubuksan ng pinto gamit ang isang manipis na alambre. Alam kong si Rosenda yon. Nagbabaka sakaling makukuha niya ang kahon habang ako ay natutulog. Agad kong binuksan ang ilaw. Nagulat si Rosenda nang bumukas ang pinto. Huli sa akto. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang matamis na maskara at pinalitan ito ng isang malamig at hantalang galit. Kinuha niya ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa at marahas na inihagis ito sa aking hapagsulat. Ate, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Galit ning sigaw. Bakit mo ba pinoprotektahan ang isang lalaking nang iwan sa'yo? Tingnan mo ito. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinagtaksilan bago siya tuluyang lumayas? Yan ba ang lalaking gusto mong balikan? Tumingin ako sa mga larawang nalaglag mula sa sobre. Larawan iyon ni Emiliano sa isang madilim na cafe, nakaupo kasama ang isang magandang babae na may hawak na mga dokumento. Ang aking puso ay sangdaling nanghina, ngunit may isang bagay sa larawan na kumuha ng aking pansin bilang isang guro na sanay sa pagsusuri. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa aking lumang silid-aralan. Kahit opisyal na akong nagretiro kahapon, pinayagan pa rin ako ng prinsipal na dumaan upang kunin ang ilang natitirang personal na gamit sa aking mesa. Ito ang tanging lugar kung saan makakahinga ako ng maluwag, malayo sa mapanghimasok na presensya ni Rosenda at sa amoy ng kanyang mga kasinungalingan. Inilatag ko ang mga larawang inihagis ni Rosenda sa aking mesa kagabi. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw na tumatago sa bintanang kahoy,
Kinuha ko ang aking magnifying glass, ang linsang madalas kong gamitin sa pagtuturo ng agham sa aking mga mag-aaral. Pinagmasdan ko ang mukha ni Emiliano sa larawan. 12 taon ko itong iniwas ang tingnan dahil sa matinding poot at pait. Ngunit ngayon, sa tulong ng magnifying glass, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon dahil sa mga luhang lumabos sa aking paningin. Hindi siya nakatingin sa babae ng may pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang noo ay nakakunot. At ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pag-aalala. Ang babaeng katapat niya ay nakasuot ng pormal na blusa at may hawak na makapal na dokumento. Tumingin pa ako ng mas malalim sa kaliwang sulok ng larawan. Sa salaming bintana ng cafe na nasa likod nila, may isang anino ng nakasulat na logo. Dahan-dahan kong binusisi ang nakabaligtad na mga letra. Tanggapan ng notaryo publiko ng distrito ng Malolos. At sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ng babae, ay may isang maliit na bilog na bagay na gawa sa tanso. Isang dry seal na ginagamit ng mga abogado upang patunayan ang mga opisyal na dokumento. Hindi ito larawan ng isang tagong pakikipagtagpo ng dalawang magkasintahan. Ito ay isang pormal na pagpupulong tungkol sa batas. Habang nakatitig sa larawan, dahan-dahang kong binuksan ang aking drawer upang ilagay ang aking magnifying glass. Doon, sa sulok ng mesa, ay may nakita akong isang lumang lata ng candy. Nang buksan ko ito, nakita ko ang ilang piraso ng makukulay na tisa at isang lumang kahoy na ruler na ginamit ni Emiliano noong pareho pa kaming nagtuturo sa paaralang ito. Hinaplus ko ang makinis na kahoy. Naalala ko ang aming mga pangarap. Ang mga gabi na nagpupuyat kami upang maghanda ng mga visual aid para sa mga bata, habang pinag-uusapan ang pangarap naming magtayo ng isang maliit na silid-aklatan para sa mga mahihirap na mag-aaral sa aming barangay. Napakalaki ng aking pagkakamali. Naniwala ako sa mga bulong at sa ilang pirasong larawan na iniharap sa akin ni Rosenda nang walang pag-aalinlangan, habang si Emiliano ay nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Mabilis kong tinawagan si Linda, isang retiradong guro na aking matalik na kaibigan. Ang kanyang asawa na si Mario ay dating nagtrabaho bilang opisyal sa Registry of Deeds sa Malolos. Nagkita kami sa isang maliit at tahimik na sari-sari store sa labas ng eskwelahan. Linda, kailangan ko ang tulong mo. Bulong ko, sabay pakita ng larawan sa kanya. Maitatanong mo ba kay Mario kung kilala niya ang babaeng ito? At kung ano ang kinalaman ng tanggapan ng notaryo publiko sa pamilya ko 12 taon na ang nakalipas? Tinitigan ni Linda ang larawan bago mabilis na tinawagan si Mario sa telepono. Lumipas ang ilang minutong, tila walang katapusan habang naghihintay ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang aking baso ng malamig na tubig. Nang ibaba ni Linda ang telepono, ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Teresa, panimula niya, habang hinahawakan ang aking kamay. Sabi ni Mario, kilalang kilala niya ang babaeng yan. Siya si Attorney Corazon Santos, isang retiradong notaryo publiko sa Malolos. At may natatandaan si Mario tungkol sa kanya 12 taon na ang nakalipas. Ano yon, Linda? Halos mawalan ako ng hininga sa pagtatanong. Noong taong 2014, nagpunta si Emiliano sa opisina ni Attorney Santos. Nais niyang ipatigil ang pagpapanotaryo ng isang kasunduan sa paglilipat ng lupa ng pamilya Celia. Sinabi ni Emiliano na peke ang kanyang pirma sa kasulatang iniharap ni Rosenda. Binalaan ni Attorney Santos si Rosenda na maaari siyang makulong dahil sa falsification of public documents kung ipipilit niya ang paglilipat ng lupa. Parang gumuho ang langit sa aking ulo. Ang larawang ginamit ni Rosenda upang patunayan ang pagtataksil ni Emiliano ay ang mismong araw na sinisikap ni Emiliano na iligtas ang aming lupaing nuno mula sa kasakiman ng aking kapatid. Si Emiliano, bulong ko, ang aking tinig ay napigtas sa matinding sakit ng katotohanan.
Hindi siya nagtaksil sa akin. Pinoprotektahan niya ang pamana ni nanay, habang ako naman ay nagpapadala sa galit at nagtago sa silid na ito. Teresa, kailangan mong mahanap si Emiliano. Seryosong sabi ni Linda. Ayon kay Mario, huling nabalitaan niya na lumipat si Emiliano sa Manila pagkatapos ng gulo. Ngunit hindi niya alam kung saan eksakto. Tumayo ako ng may bagong lakas. Ang aking luhang 12 taon nang natuyo ay napalitan ng isang apoy ng determinasyon. Kailangan kong humingi ng tawad sa aking asawa. Kailangan kong marinig ang kanyang boses at malaman ang buong katotohanan. Dali-dali akong umuwi upang mag-impake ng ilang pirasong damit at kinuha ang aking bag na canvas, kung saan ligtas na nakatago ang kahon ng mga lihim. Pagdating ko sa terminal ng bus sa Bulacan, bumili ako ng tiket patungong Manila. Umupo ako sa isang lumang silya sa gilid ng terminal habang naghihintay ng pag-alis ng bus. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, sa likod ng isang malaking post ng kuryente, ay may isang pamilyar na figura na nakatayo. Si Rosenda. Nakasuot siya ng madilim na salamin at may hawak na cellphone. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may matinding galit at takot. Papunta na siya sa Manila. Bulong ni Rosenda sa kanyang telpono. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit habang patuloy akong pinagmamasdan. Pigilan mo siya bago niya mahanap si Emiliano. Huwag mong hahayaang magkita silang dalawa. Mayamungmong na ulan ang sumalubong sa akin pagbaba ko ng bus sa Manila. Ang ingay ng mga jeep, ang sigaw ng mga tindero, at ang kakaibang amoy ng basang kalsada ay tila sumasakal sa akin. Sa ilalim ng madilim na langit ng Quiapo, narinig ko ang mahina at sunod-sunod na kaluskos ng ulan sa mga kalawanging bubong ng mga barong-barong na sumasabay sa malungkot na tunog ng kampana ng simbahan ng Quiapo. Hawak ang aking lumang payong at yakap-yakap ang aking canvas bag, kung saan nakatago ang kahon ng mga lihim. Naglakad ako sa isang masikip na eskinita sa gilid ng simbahan. Ayon sa direksyon na ibinigay ng asawa ni Linda, dito matatagpuan ang isang maliit na pwesto ng pag-aayos ng mga lumang aklat. At doon ko siya nakita. Nakaupo si Emiliano sa isang maliit na bangko sa ilalim ng isang makeshift na tolda. Ang kanyang mga balikat na dati ituwid at matikas ay bahagyang nakayuko na. Ang kanyang buhok ay halos maputi na at ang kanyang mga kamay na may hawak na maliit na destornilyador at pandikit ay may mga kulubot na ng panahon. Ang masigla at palabiro kong asawa ay tila naglahon na. Pinalitan ng isang estranggero na may malamig na muka. Ang sakit na naramdaman ko sa aking dibdib ay mas matindi pa kaysa sa lamig ng ulan. Napagtanto ko kung paano ko siya hinaya ang masira ng 12 taon ng aking kawalan ng kibo. Emiliano, bulong ko. Ang aking tinig ay halos lamunin ng ingay ng ulan. Natigilan siya. Ang destornilyador na hawak niya ay dahan-dahan na laglag mula sa kanyang nanginginig na kamay at gumulong sa basang semento. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang matinding gulat sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pader ng galit at pait. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Malamig ang kanyang boses. Walang kahit anong init ng dating pagmamahal. Bumalik ka na sa Bulacan. Bakit mo pa ako hinahanap? Hindi ba't nakuha niya na ang lahat sa aking buhay? Emiliano, kailangan nating mag-usap. May nahanap ako. Pilit kong pagsusumamo habang hinahawakan ang aking bag. Wala na tayong dapat pag-usapan. Putol niya sa akin habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga gamit sa kahon. Umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang tahimik kong buhay rito. Pumasok siya sa loob ng kanyang maliit at madilim na kwarto sa likod ng pwesto at marahas na isinara ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa ilalim ng ulan. Ibinaba ko ang aking payong at hinayaang mabasa ang aking muka ng malamig na tubig. Alam kong wala akong karapatang sumuko. 12 taon ko siyang hinayaang magdusa sa kasinungalingan. Ang ilang oras sa ilalim ng ulan ay napakamurang halaga para sa aking kapatawaran. Sa loob ng kwarto,
Mula sa maliit na siwang ng bintana, alam ko nakatingin si Emiliano. Nakita ko ang usok ng mainit na tsaa na kanyang inihanda. Isang tsaa na alam kong para sa aking nilalamig na katawan, ngunit ang matigas niyang pride ay pinigilan siyang buksan ang pinto at iabot ito sa akin. Matapos ang halos 1 oras, muling bumukas ang pinto. Lumabas si Emiliano, ngunit hindi upang papasukin ako. May hawak siyang isang kupas at lumang dilaw na sobre na marahas niyang inihagis sa aking paanan. Naparito ka ba para kunin ang huling bahagi ng pera? Galit niyang sigaw, habang ang kanyang mga mata ay naningilid sa luha ng matagal na pot. Ayan, bayad ng utang na loob ng pamilya mo sa tuition ko noon kolehiyo. Pinagtrabahuhan ko yan gabi at araw dito sa Manila para lang hindi mo na ako singilin. Umalis ka na. Yumuko ako at pinulot ang basang sobre. Tumingin ako sa kanya nang may diretsong tingin. Emiliano, nahanap ko ang mga liham mo sa lumang bodega ng eskwelahan. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag sa kabila ng aking panghinginig. Hindi ko natanggap ang kahit isa rito. At may nahanap akong sulat kamay ni Rosenda na nanggaya sa akin upang itaboy ka. Natigilan si Emiliano. Parang napako ang kanyang mga paa sa semento. Ngunit ang pait sa kanyang muka ay hindi pa rin nawawala. Lumapit siya sa akin, hinatak ako papasok sa kanyang maliit na kwarto, at marahas na isinara ang pinto upang hindi kami marinig ng mga kapitbahay. Humarap siya sa akin. Itinuro ang aming lumang larawan noong araw ng aming kasal na nakapatong sa ibabaw ng kanyang cabinet, bago kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang luma at sirang baul. Huwag mo akong lokohin, Teresa, sigaw niya, habang itinuturo ang dokumento sa aking muka. Ikaw mismo ang pumirma sa kasunduang isuko ang lupaing nuno kapalit ng pera para pambayad sa ospital ng nanay mo noong 2012. Narito ang pirma mo. Huwag mo nang ipagkaila na ipinagpalit mo ang kasal natin para sa pamilya mo. Tinitigan ko ang pirasong papel na hawak ni Emiliano. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng desk lamp sa loob ng kanyang maliit na silid, tila sumasayaw ang mga titik ng aking pangalan sa ibaba ng dokumento. Hindi maaari. Bulong ko, habang unti-unting nanghihina ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Iyon nga ang aking pirma. Ang pabilog na titik T, ang mahabang guhit sa dulo na laging nagtatapos sa isang maliit na tuldok. Lahat ay tugma sa aking gawi sa pagsulat. Isinulat ito gamit ang aking paboritong Parker pen na may itim na tinta. Ngunit sa aking alaala, kailanman ay hindi ko nilagdaan ang isang kasunduan upang isuko ang aming lupaing nuno kapalit ng pera. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko magawang maniwala sa iyo noon, Teresa. Pait na wika ni Emiliano, habang nakatitig sa aking naguguluhang muka. Nakasulat dyan na isinusuko mo ang iyong karapatan sa lupa kapalit ng sapat na halaga para sa pagpapagamot ng iyong ina. Akala ko noon, nagkasundo kayo ni Rosenda na palabasin akong masamang asawa na walang ambag sa pamilya para may dahilan kayong palayasin ako. Umiling ako ng paulit-ulit. Pilit na hinahanap ang nawawalang piraso ng aking alaala. Emiliano, maniwala ka sa akin, hindi ko ito ginawa. Kailanman ay hindi ko ipagpapalit ang kasal natin sa kahit anong halaga ng lupa. Tiningnan ko ang petsa sa itaas ng aking pirma. Oktubre 14, 2012. Oktubre 14, 2012. Bilang isang guro, sanay ako sa pagtatala ng mga mahahalagang petsa, at ang araw na yon ay hindi ko kailanman malilimutan. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaang maglakbay ang aking isip pabalik sa magulong hapon ng araw na yon, 12 taon na ang nakalipas. Iyon ang araw ng gabi ng parangal. Iginawad sa akin ang titulong na tatanging guro ng lalawigan sa Kapitolyo ng Bulacan. Suot ko ang aking pinakamagandang Filipiniana, hawak ang plak ng pagkilala, at puno ng pangarap ang aking puso. Ngunit bago pa man matapos ang seremonya,
Nakatanggap ako ng tawag mula kay Rosenda. Inatake sa puso si Nanay Celia. Isinugod siya sa Bulacan Provincial Hospital. Naalala ko ang takot at kaguluhan nang makarating ako sa ospital. Suot ko pa rin ang aking formal na kasuotan habang tumatakbo sa malamig na pasilyo ng emergency room. Doon ay sinalubong ako ni Rosenda na umiiyak at tila hysterical. Ate, kailangan nating pumirma sa waiver ng kagawaran ng edukasyon para sa emergency medical financial assistance ng mga guro. Sigaw ni Rosenda noon, habang may hawak na extract ng mga papel. Mabilis ate! Kailangan nating bayaran ang deposito sa ICU para maipasok na si nanay. Sa tindi ng aking pag-aalala sa buhay ng aking ina, hindi ko na nakuha pang basahin ang mga dokumento. Nakatupi ang papel na iniharap sa akin ni Rosenda. Tanging ang linya ng aking pirma lang ang nakalantad. Ate, rito ka pumirma. Nagmamadali ang doktor. Kailangan na nilang maipasok si nanay. Ang kanyang boses ay tila umalingaw-ngaw muli sa aking pandinig. Napayak ako sa tindi ng galit na aking naramdaman nang magtagpo ang lahat ng peraso ng katotohanan sa aking isip. Ang walang hiya, bulong ko. Ginamit niya ang buhay ni nanay upang linlangin ako. Ipinatong niya ang medical assistance form sa ibabaw ng kasunduan sa lupa. At dahil nakatupi ang papel, hindi ko napansin na dalawang magkaibang dokumento ang aking nilalagdaan. Lumapit sa akin si Emiliano. Kinuha niya ang dokumento mula sa aking nanginginig na kamay. Inilapit niya ito sa ilalim ng liwanag ng desk lamp at itinuro ang itaas na kaliwang sulok ng papel. Doon ay may maliit na marka ng kalawang at bahagyang punit. Tingnan mo ito, Teresa, bulong niya. May marka ng lumang staple wire. Ibig sabihin, ang papel na ito ay dating nakakabit sa ilalim ng isa pang dokumento. Nang pirmahan mo ang nasa ibabaw gamit ang iyong pluma, bumao ng tinta at ang iyong lagda sa kasunduang ito na nakatago sa ilalim. Ito ang bay ng pluma, wika ko. Habang ang aking galit ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Ginamit niya ang tiwala ko upang nakawin ang aking buhay. Nang hina ang mukha ni Emiliano, ang galit sa kanyang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng labis na panghihinayang. Kaya pala galit na galit si Rosenda nang subukan kong kwestiyonan ang pirma mo noon. Sinabi niya sa akin na kung gagawa ako ng gulo, madadamay ang iyong pangalan bilang guro na nag-falsify ng mga dokumento para sa medical financial assistance ng gobyerno. Natakot ako para sa karera mo, Teresa. Hindi ko gustong masira ang 40 taon ng pagsisikap dahil sa akin. Kaya pinili ko na lang na manahimik, tanggapin ang pait at umalis. Emiliano, sambit ko sa kanyang pangalan habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. Patawarin mo ako. 12 taon nating hinaya ang maghari ang kanyang kasinungalingan. Hindi mo kasalanan, Teresa. Pareho tayong biktima. Bulong niya, habang dahan-dahang pinupunasan ang aking mga luha. Ngunit bago pa man kami makapagsalita muli, biglang tumunog ang lumang cellular phone ni Emiliano na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Mabilis niya itong sinagot. Sa katahimikan ng silid, malinaw kong narinig ang panic na boses ng aming lumang kapitbahay sa Bulacan na si Mang Tomas mula sa kabilang linya. Emiliano, nasan kayo ni Teresa? Sigaw ni Mang Tomas. Si Rosenda, dinala niya ang mga tauhan ng demolition dito sa inyong bahay pulo. Itinatapon nila ang mga gamit ng nanay niyo sa labas ng bakuran. Sinisira nila ang altar ng inyong pamilya upang ihanda ang lupa para sa mga bibili. Kailangan niyo nang bumalik, mabilis. Nabitawan ni Emiliano ang telepono. Nagkatinginan kaming dalawa. Ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nag-aalab na pot. Hindi ko hahayaang sirain ni Rosenda ang huling alaala ng aming pamilya. Umuwi tayo, Emiliano. Matatag kong wika. Oras na para tapusin ang kasinungalingang ito. Ang matatalim at mabibigat na pukpok ng martilyo ng mga kargador sa aming lumang sala ang sumalubong sa aming pagpasok sa tarangkahan. Ang bawat hampas ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpayanig sa aking buong pagkatao.
Tumakbo kami ni Emiliano papasok sa bakuran. Ang aming lumang bahay pulo, ang tahimik na saksi ng aking kabataan at ng aking mga isinakripisyong pangarap, ay kasalukuyang binubulabog ng ingay at kaguluhan. "Huminto kayo!" sigaw ko. Ang aking tinig ay nangangatog sa galit habang nakatayo sa pintuan. "Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sirain ang bahay na ito?" Natigilan ang dalawang kargador na may hawak na martilyo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha nang makilala nila ako. Ako si Ma'am Teresa, ang guro na nagturo sa kanilang mga anak. "Ma'am Teresa, patawad po," pagkakamot-ulong, sabi ng isa. "Inutusan lang po kami ni Ma'am Rosenda. Sinabi niya na ibenta na ang lupa at kailangang danyusan ang altar at ang mga lumang kasangkapan para sa mga bagong may-ari." "Umalis kayo rito," madiin at marahang wika ni Emiliano habang humahakbang sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay sapat na upang ibaba ng mga kargador ang kanilang mga kagamitan at mabilis na lumabas ng bakuran. Nang tumahimik ang paligid, tumakbo ako patungo sa silid ni Nanay Celia. Ang pinto ay nakabukas na at ang ilang mga gamit niya ay nakakalat na sa sahig. Ang amoy ng lumang kahoy, ng kanyang mga gamot na eucalyptus at ng nakalipas na sakit ay tila nakabitin pa rin sa hangin. Lumapit ako sa maliit na altar sa sulok ng silid, kung saan nakatayo ang maalikabok na estatwa ng Birheng Maria. Dito kami madalas magdasal ni Nanay tuwing gabi noong nabubuhay pa siya. Sa likod ng estatwa, may nakita akong isang lumang Biblia na may kupas na balat na gawa sa itim na katad. Alam kong ito ang pinaka-iniingat ang gamit ni Nanay. Ngunit nang hawakan ko ito, napansin kong may nakaipit na isang maliit na kuwaderno sa loob. Isang talaarawan na may mga pahinang gawa sa murang papel na isinulat gamit ang nanginginig na sulat kamay ni Nanay bago siya tuluyang humina. Dahan-dahan ko itong binuksan. At sa bawat salitang aking binabasa, tila unti-unting pinupunit ang aking puso ng isang katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. "Patawad, Teresa," ang panimula ng sulat kamay ni Nanay. Nalaman ko ang panggagahis at paghuhuwad na ginawa ni Rosenda sa titulo ng lupa at sa mga sulat ni Emiliano 12 taon na ang nakalipas. Nakita ko ang mga sulat na itinago niya sa ilalim ng aking unan. Napatigil ako sa paghinga. Napahawak ako sa aking dibdib. Pilit na pinipigilan ang hiyaw ng sakit na nagbabadya sa aking lalamunan. "Ngunit hindi ko kaya makitan makulong ang bunsong kapatid mo," pagpapatuloy ng sulat. "Si Rosenda ay mahina, pabaya, at walang direksyon sa buhay. Kung malalaman ng batas ang ginawa na kay Emiliano, mabubulok siya sa kulungan. At higit sa lahat, natatakot ako, Teresa. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, sasama ka kay Emiliano sa Manila. Sino ang mag-aalaga sa akin dito? Sino ang magbabayad ng aking mga gamot at ospital kung wala ka sa aking tabi? Kailangan kita, Teresa." Kaya tinulungan ko si Rosenda na itago ang mga liham ni Emiliano. Ginamit ko ang utang na loob mo sa akin bilang iyong ina upang manatili ka sa aking tabi. Patawad, aking anak, sa aking pananahimik. Pumatak ang aking mga luha sa pahina ng lumang talaarawan. Unt-unting binubura ang tinta ng sulat kamay ng aking ina. Ang aking buong buhay, ang aking 40 taong pagtuturo, ang aking 12 taon ng pangungulila, ang aking pagsuko sa sariling kaligayahan, ay itinayo pala sa ibabaw ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang taong pinaka-pinag-alayan ko ng aking buhay, ang inang inalagaan ko gabi at araw ng walang reklamo, ay ang mismong tao na bumanat sa aking kaligayahan upang gawin akong kanyang alipin hanggang sa kanyang huling hininga. "Teresa," marahang tawag ni Emiliano habang lumalapit sa akin. Hindi ko siya matignan. Nahihiya ako. Nahihiya ako dahil ang pamilyang pinrotektahan ko, ang inang pinaniwalaan kong biktima, ang siyang pumatay sa aming pag-ibig. Sa pagitan ng mga pahina ng Biblia, nakita ko rin ang huling liham ni Emiliano
na ipinadala mula sa Manila. Hindi ito nabuksan kailanman. Hawak ko ang sulat na ito. Ramdam ang bigat ng 12 taon nang hindi nasabing mga salita. Bakit, nanay? Bulong ko sa hangin, habang ang aking tinig ay tuluyan ng nabasag sa matinding hagulgol. Ganito ba kababa ang halaga ko sa'yo? Alipin mo lang ba ako? Bago pa man ako maiyak ng buo kong hapis, isang marahas na hakbang ang narinig ko sa pintuan ng silid. Si Rosenda. Nakatayo siya doon, kasama ang 3 lalaking may madidilim na muka. Mga nagpapautang sa kanya na may hawak na mga dokumento ng paniningil. Ang mukha ni Rosenda ay puno ng takot, ngunit napalitan ito ng matinding galit nang makita niya ang Biblia at ang talaarawan sa aking mga kamay. Ate, walang karapatan kang pakialaman ang kwarto ni nanay, sigaw niya habang naglalakad patungo sa akin ng may pagbabanta. Akin na ang mga gamit na yan. Ang bahay na ito at ang lupa ay akin na ngayon. Wala ka ng karapatan dito. Isang malamlam na sikat ng araw mula sa silangan ang pumasok sa bintana ng aking silid sa likod ng paaralan. Ang liwanag na iyon ay tumama sa aking mukha, na 12 taon ko ring itinago sa dilim. Nakahiga ako sa aking kama, walang lakas upang bumangon, at walang pagnanais na harapin ang mundo. Ang katotohanan tungkol sa pananahimik ni Nanay Celia ay tila isang napakabigat na bato na nakadagan sa aking dibdib. Paano ko nagawang isakripisyo ang aking buhay para sa isang inang ginamit ang aking utang na loob upang gawin akong alipin ng kanyang pamilya? Teresa, kumain ka muna kahit kaunti? Marahang bulong ni Emiliano habang nauupo sa gilid ng aking kama. May hawak siyang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya. Ang pagkaing laging inihahanda niya para sa akin tuwing ako ay nagkakasakit nung magkasama pa kami. Umiling ako, pinipigilan ng aking sarili na tignan siya. Emiliano, iwan mo na ako rito. Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Ang pamilyang pinrotektahan ko, ang siyang sumira sa ating dalawa, hindi siya umalis. Sa halip, kumuha siya ng isang kutsara ng lugaw, dahan-dahan itong hinipan, at inilapit sa aking labi. Naalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo magturo rito? Nakangiting tanong niya, bagaman may lungkot sa kanyang mga mata. Wala tayong pera noon. Isang pirasong pandesal lang ang pinaghahatiang hapunan natin sa ilalim ng punong mangga. Ngunit masaya tayo dahil magkasama tayo. Teresa, 40 taon mo silang binuhat sa iyong mga balikat. Isinakripisyo mo ang lahat. Hindi mo ba sa tingin na oras na para buhatin mo naman ang sarili mo? Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Huwag mong hayaang ang pananahimik at pagkakamali ng iyong ina ang patuloy na maging kadena mo. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ni Rosenda. Oras na para bawiin mo ang iyong dignidad. Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na tubig na tumunaw sa yelo sa aking puso. Tumayo ako mula sa kama at lumapit sa lumang salamin sa dingding. Tinitigan ko ang aking sarili. Sino ang babaeng ito? Isang 60 taong gulang na retiradong guro na may matigas na mukha, may kulubot sa noo, at may mahaba ngunit tuyong buhok na may mga pilak na hibla. Ang buhok na ito ay sumisimbolo sa bawat taon ng aking kamulatan at sakripisyo. Kumuha ako ng isang malaking gunting sa pananahi mula sa aking drawer. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ko ang aking mahabang buhok at dahan-dahang ginupit ito. Sa bawat tunog ng talim ng gunting, tila may isang mabigat na kadena ang naputol sa aking leeg. Hinayaan kong malaglag ang mga hibla ng aking buhok sa sahig. Sa bawat gupit, nararamdaman ko ang paglaya mula sa utang na loob na sumakal sa aking buong pagkatao. Humarap ako sa salamin na may maikli at malinis na gupit. Tumingin ako kay Emiliano. Kinuha ang aking lumang singsing sa kasal na nakatago sa ilalim ng estatwa ng santo at muling isinuot ito sa aking daliri. Ito ang aking unang deklarasyon ng digmaan. Hindi ko hahayaang makuha ni Rosenda ang lupaing nuno. Matatag kong wika
habang pinupunasan ang aking mga luha. At hindi ko hahayaang manatiling nakabaon sa kasinungalingan ang pangalan mo. Naupo ako sa aking hapagsulat. Kinuha ang aking paboritong Parker pen at ang aking lumang record book ng eskwelahan. Dito ko sisimulan ang aking plano. Ngunit bago ko pa man maisulat ang unang linya, tumunog ang aking lumang telepono. Isang mensahe mula sa aking dating kasamahan sa paaralan ang aking nabasa. Ma'am Teresa, balita rito sa barangay na sa makalawa ng umaga ay pipirmahan na ni Rosenda at ng mga kinatawan ng malaking developer ng lupa ang huling kasunduan sa paglilipat ng lupaing nuno sa barangay hall. Natigilan ako. Ibig sabihin, meron na lamang akong 48 oras upang patunayan na peke ang mga dokumento ni Rosenda bago tuluyang mapunta sa mga estrangero ang aming pamana. Kinuha ko agad ang telepono at tinawagan si Attorney Arceo, ang retiradong legal counsel ng aming paaralan na matagal ko ng kaibigan. Attorney Arceo, ako po ito, si Teresa. Seryoso kong wika nang sumagot siya. Kailangan ko po ang tulong niyo. Kailangan kong makuha ang lahat ng opisyal na talaan ng lupa at mga dokumento ng paglilipat ng ari-ariya ng pamilya Celia noong taong 2012. May kailangan akong patunayan bago sumapit ang makalawa. Ang mahinang kaluskos ng mga tuyo at lumang pahina ng aklat ng notaryo na aking nilalaglag ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at maalikabok na silid archive ng Malolos. May kakaibang amoy ng lumang papel, tinta at nakalipas na panahon na sumalubong sa akin. Ito ang amoy ng aking buong buhay. Isang amoy na naging pamilyar sa akin sa loob ng 40 taon ng pag-aayos ng mga rekord ng eskwelahan. Ngunit ngayon, ang mga lumang papel na ito ay hindi na lamang mga talaan ng mga mag-aaral, sila na ang aking magiging sandata upang bawiin ang aking buhay. Sa aming tabi, si Mang Jose, ang matandang tagapang-alaga ng archive, ay napapakamot sa ulo habang nakatitig sa mga salansan ng mga lumang kahon. Ma'am Teresa, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Reklamo niya, habang hinahawakan ang kanyang baywang. 12 taon nang nakalipas. Ang mga dokumento noong taong 2012 ay baka nabulok na sa ilalim ng mga baha o kaya kinain na ng mga anay. Nangumiti ako ng bahagya. Ngunit walang kahit anong biro sa aking mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Mang Jose. Sanay po ako sa ganitong trabaho. Ako na po ang maghahanap. Sabihin niyo lang kung paano nakaayos ang inyong mga code. Sa tulong ng aking karanasan bilang isang meticulous na record keeper ng paaralan, mabilis kong inayos ang aming paghahanap. Hinati ko ang mga kahon ayon sa buwan at taon. Habang pinapanood ako ni Mang Jose na mabilis at maayos na nagbubuklat ng mga dokumento, hindi niya napigilang mapanganga sa aking bilis. Naku, ma'am, mas mabilis pa kayo sa mga bago naming empleyado rito na puro computer ang alam. Bulalas niya nang may paghanga. Ang kasanayang nakuha ko sa pagwawasto ng mga test paper at pag-aayos ng mga card ng estudyante ay naging pinakamabisang kasangkapan ko sa sandaling ito ng kagipitan. Matapos ang 2 oras ng walang humpay na paghahanap sa ilalim ng init at alikabok, nahanap ko ang aming pakay. Isang makapal na libro na may nakasulat sa pabalat, Aklat ng Notaryo, taon 2012, tomo 54. Dahan-dahan kong nilipat ang mga pahina hanggang sa marating ko ang petsang Oktubre 14, 2012. Doon, sa dokumento bilang 342 ay nakatalaang Kasulatan ng paglilipat ng lupa ng pamilya Celia patungo kay Rosenda Celia. Emiliano, tingnan mo ito. Tawag ko sa aking asawa na nakatayo sa aking likod. Lumapit si Emiliano at tinitigan ng pirma sa tapat ng kanyang pangalan sa aklat ng notaryo. Ang pirma doon ay isang magaspang at mabilis na guhit, isang walang kwentang panggagaya na walang kahit anong katulad sa kanyang tunay na lagda. Hindi ko pirma yan, maring wika ni Emiliano, habang ang kanyang mga panga ay nagnangalit sa galit.
Ang aking pirma ay laging may 2 pabilog na kurba sa ilalim at may diin sa dulo ng letrang O. Ang gumawa nito ay nagmamadali at hindi man lang nag-abalang pag-aralan ang pagsulat ko. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at pinikturan ang buong pahina. Pagkatapos, humingi kami kay Mang Jose ng isang sertipikadong kopya ng pahinang yon na may opisyal na tatak at pirma ng kasalukuyang pinuno ng opisina ng notaryo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aming laban. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ng asawa ni Linda, nagtungo kami ni Emiliano sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa Malolos upang harapin si Attorney Corazon Santos, ang retiradong notaryo publiko na nakapirma sa pekeng dokumento ni Rosenda. Nang makita kami ng matandang abogado, sandali siyang natigilan. Ngunit, nang ipakita ko sa kanya ang larawan ng kanyang lumang dry seal at ang kopya ng dokumento ng lupa, lumiwanag ang kanyang alaala. Natatandaan ko ang kasong ito. Seryosong wika ni Attorney Corazon habang nakatitig kay Emiliano. Ikaw ang lalaking pumasok sa aking tanggapan 12 taon na ang nakalipas. Galit na galit dahil sinabi mong peke ang pirma mo sa dokumentong dala-dala ng iyong hipag. Natatandaan ko rin ang babaeng yon, si Rosenda. Binalaan ko siya na kapag ipinilit niya ang pagpapanotaryo niyon, ako mismo ang magsusumbong sa kanya sa pulisya. Kaya naman, hindi ko pinirmahan ang kasulatang yon. Ngunit may hawak siyang dokumento na may pirma at tatak niyo, attorney. Wika ko. Sabay pakita ng kopya na ibinigay sa amin ni Emiliano. Tiningnan ito ng mabuti ng abogado at napaling. Ito ay peke. Ang aking dry seal ay may maliit na depekto sa letrang O sa aking pangalan, na kailanman ay hindi na itama. Ang tatak sa dokumentong ito ay perpekto. Ibig sabihin ay gumawa sila ng huwad na seal upang gayahin ang aking pangalan. Handa akong gumawa ng opisyal na pahayag tungkol dito. Sa tulong ni Attorney Corazon, nakakuha kami ng isang sinumpaang salaysay, isang formal na affidavit na nagpapatunay na ang dokumentong hawak ni Rosenda ay isang ganap na wad at kailanman ay hindi dumaan sa kanyang opisyal na notaryo. Habang pauwi kami sa Bulacan, inayos ko ang aming folder ng mga ebidensya. Naroon ang certified true copy ng aklat ng notaryo, ang affidavit ni Attorney Corazon, at ang aking sariling pagsusuri ng sulat kamay na nagpapatunay na si Rosenda ang sumulat ng peking graft ng liham. Mayroon na akong sapat na ebidensya upang hantulan ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit nang pumasok kami sa aming silid sa likod ng paaralan, biglang nanginig ang aking cellphone sa aking bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit alam kong kay Rosenda galing. Ate, huwag mo nang subukang humarang sa aking daan. Bukas sa barangay hall, ang nakasulat sa text. Kung gagawa ka ng gulo, sisiguraduhin kong ang buong barangay ay malalaman ang tungkol sa pagnanakaw mo ng medical financial assistance ng gobyerno noong 2012. Masisira ang pangalan mo bilang guro, at kailanman ay hindi ka na makakatayo nang may dangal sa harap ng mga mag-aaral mo. Manahimik ka na lang kung gusto mo pang magretiro ng payapa. Niyakap ko ang folder ng mga ebidensya sa aking dibdib. Tumingin ako kay Emiliano na nakatayo sa aking tabi, may hawak na mahigpit sa aking balikat upang bigyan ako ng lakas. Hindi na ako natatakot sa iyo, Rosenda. Bulong ko sa dilim ng silid. Bukas, ang katotohanan naman ang magsasalita. Ang gintong dulo ng ballpen ni Rosenda ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa kontrata ng bilihan, nang bumukas ng marahas ang mabibigat na pintuan ng barangay hall ng San Isidro. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan upang mapatigil ang lahat. Sa loob, sa ilalim ng mabagal na pag-ikot ng mga bentilador sa kisame, ay nagkakatipon ang mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Kapitan Roberto, ang dalawang kinatawan ng malaking developer ng lupa na nakasuot ng formal na kasuotan, at ilang mga kapitbahay na pumasok bilang mga tagamasid. Nakaupo si Rosenda sa gitna, suot ang kanyang mamahaling pulang blusa at mga alahas na kumikinang,
habang may hawak na mapagmataas na ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay tila na yelo nang makita niya kung sino ang pumasok. Humakbang ako papasok sa silid, kasabay si Emiliano sa aking tabi. Hawak ko ang aking canvas bag na naglalaman ng folder ng mga ebidensya, habang ang aking maikling gupit na buhok at ang suot kong singsing sa kasal ay tila nagbigay sa akin ng bagong lakas. Patigilan ang pirmahan, wika ko sa aking malinaw at matatag na boses guro. Hindi ako sumigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na naging dahilan upang tumahimik ang buong bulwagan. Mabilis na tumayo si Rosenda. Itinuro ako gamit ang kanyang mamahaling pen, habang ang takot sa kanyang mga mata ay pilit na tinatakpan ng matinding galit. "Ate, anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis at hysterical. "At bakit kasama mo ang lalaking yan? Wala ka ng karapatan sa lupang ito. Ipinagbili ko na ito upang bayaran ang mga utang natin para sa pagpapagagamot kay nanay. Huwag kang maging makasarili." Tumingin si Kapitan Roberto sa akin nang may pag-aalinlangan. "Ma'am Teresa, iginagalang po namin kayo bilang retiradong guro sa aming komunidad. Ngunit ayon sa mga dokumentong iniharap sa amin ni Rosenda, siya ang may hawak ng titulo ng lupa na may pirma ni Emiliano at sayo." "Ang mga dokumentong yan ay peke, Kapitan," marahan kong tugon habang naglalakad patungo sa harap ng mesa. Mula sa aking bag, inilabas ko ang aking portable mini projector, ang kagamitang madalas kong gamitin sa aking mga klase sa agham, at ikinonekta ito sa aking telepono. Itinuon ko ang liwanag nito sa malinis at puting pader ng barangay hall. "Teresa, huwag mo akong gawa ng eksena rito," sigaw muli ni Rosenda, habang sinusubok ang lumapit upang hilahin ang kordon ng aking kagamitan. "Peking guro ka! Nadnakaw ka rin ng tulon mula sa gobyerno. Ipakukulong kita!" Bago pa man siya makalapit, mabilis na humakbang si Emiliano. Ang kanyang malaking pangangatawan ay naging tila isang pader na humarang sa pagitan namin ni Rosenda. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin ng diretsyo sa mga kinatawa ng developer. "Huwag mo siyang hahawakan, Rosenda," mariing wika ni Emiliano. Ang kanyang malalim na tinig ay nagpatahimik sa lahat. Ako ang saksi sa bawat katotohanang sasabihin ng aking asawa. Ako si Emiliano, ang lalaking di umano ipumirma sa paglilipat ng lupang ito 12 taon na ang nakalipas. Sa puntong yun, binuksan ko ang projector. Ang unang slide na lumabas sa pader ay ang malaking kopya ng pahina mula sa aklat ng notaryo. Taon 2012, tomo 54 ng Malolos. Ito ang opisyal na record ng notaryo noong Oktubre 14, 2012. Paliwanag ko habang itinuturo ang huwad na pirma ni Emiliano. Gaya ng makikita ninyo, ang pirma rito ay walang katulad sa tunay na lagda ng aking asawa. Ito ay isang mabilis at walang kwentang panggagaya upang mapabilis ang paglilipat ng titulo nang walang pahintulot niya. Nagkaroon ng bulungan sa likod ng bulwagan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang sumunod na dokumento, pagpapatuloy ko habang nililipat ang slide, ay ang sinumpaang salaysay ni Attorney Corazon Santos, ang retiradong notaryo publiko na ang pangalan ay nakasulat sa hawak mong titulo, Rosenda. Pinatutunayan niya sa ilalim ng batas na kailanman ay hindi niya pinanotaryo ang kasulatang ito dahil alam niyang peke ang mga pirma rito. Ang dry seal na ginamit sa iyong dokumento ay peke. Nawala ang kulay sa mukha ni Rosenda. Ang kanyang pulang blusa ay tila naging labis na matingkad sa tabi ng kanyang namumutlang balat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At ang huli, ipinakita ko ang slide ng draft ng sulat kamay na itinago sa lumang kahon ng eskwelahan. Ito ang draft ng liham na ginamit mo, Rosenda, upang nanggaya sa aking sulat kamay at itaboy si Emiliano papuntang Manila. Mapapansin ng lahat ang pagkakahilig ng mga letrang T at G pabalik sa kaliwa. Isang natatanging estilo na makikita sa lahat ng mga greeting cards na ipinadala mo sa akin noong nasa Manila ka pa. Peki ang lahat ng yan. Sinisiraan mo lang ako dahil naiinggit ka sa akin. Hiyaw ni Rosenda.
habang dahan-dahang napapaupo sa kanyang silya. Ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kahihiyan sa harap ng buong barangay. Tumingin si Mr. Alcantara, ang kinatawa ng developer ng lupa, sa mga dokumentong iniharap ko, bago tumingin kay Rosenda ng may pandidiri. Sapat na ito. Malamig na wika ni Mr. Alcantara habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga kontrata sa kanyang bag. Hindi papasok ang aming kumpanya sa isang transaksyon na may kinalaman sa paghuhuwad ng pampublikong dokumento at panlilinlang. Kinakansela namin ang alok na ito na yun din. Mabilis silang tumayo at lumabas ng barangay hall. Iniwan si Rosenda na nakatitig sa bakanting mesa. Sa likod ng bulwagan, ang dalawang lalaki na kasama ni Rosenda kanina, mga nagpapautang sa kanya sa Manila, ay nagsimula ring magbago ng mukha. "Rosenda, paanong utang mo sa amin sa Manila?" sigaw ng isa. "Sabi mo ay mababayaran mo kami ngayon din." Dahan-dahang gumuho si Rosenda sa sahig ng barangay hall. Ang lahat ng kanyang karangalan, ang kanyang pekeng yaman, at ang kanyang matamis na maskara ay tuluyan ang nadurog sa harap ng mga taong nais niyang pagyabangan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa aking mga paa, hinawakan ang laylayan ng aking palda, habang ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Ate, patawarin mo ako." Pagmamakaawa niya, habang nanginginig ang buong katawan. "Huwag mo akong ipakulong, ate. Mamamatay ako roon. Para kay nanay. Gawin mo ito para kay nanay." Tinitigan ko siya mula sa aking nakatayo na posisyon. Walang kahit anong galit. Tanging ang matinding lungkot para sa aking kapatid na tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Ang malalakas at mararahas na pupok sa kalawangang tarangkahang bakal ng aming lumang bahay ang bumasag sa katahimikan ng gabing maulap. Sa labas, ang langit ay madilim. Walang kahit isang bituin, na tila sumasalamin sa bigat na nararamdaman ko sa aking puso. "Rosenda, lumabas ka rito!" Sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng gate. Kasunod ang kalansing ng mga bakal. "Huwag mo kaming pagtaguan kung gusto mo pang makitang buo ang katawan mo bukas." Sa loob ng madilim na sala, nakita ko si Rosenda na nakaupo sa sulok. Nanginginig ang buong katawan at nakatakip ang mga kamay sa kanyang tainga. Nang marinig niya ang kalampag sa gate, mabilis siyang gumapang patungo sa akin at humawak sa aking mga tuhod. Ate, parang awa mo na!" Pagmamakaawa niya, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. "Isang lan natin ang lupaing nuno. Isang bahagi lang, ate. Pambayad lang sa kanila. Papatayin nila ako kapag hindi ko sila nabayaran ngayon." Tinitigan ko si Rosenda. Sa loob ng 40 taon, ang ganitong eksena ay palaging nagtatapos sa aking pagsuko. Ako ang magbabayad, ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. Ako ang sasalo sa lahat ng kanyang mga pagkakamali dahil sa tinatawag nilang tungkulin ng panganay. Ngunit ang maikling gupit ng aking buhok at ang katotohanan mula sa talaarawan ni nanay ay nagpaalala sa akin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagsalo sa kasalanan ng iba. Hindi ko ibebenta o isasangla ang kahit 1 metro ng lupaing nuno para sa kasakiman mo, Rosenda. Malamig, ngunit matatag kong wika. "Ate, kapatid mo ako! Dugo mo ako!" Hiyaw niya habang pilit na inaabot ang aking kamay. "Yan ba ang itinuro ni nanay sa'yo? Ang pabayaan ang sarili mong dugo? Ang hindi ko pagpapademanda sa'yo sa pulisya dahil sa paghuhuwad ng pampublikong dokumento ay ang huling kapatawaran na maibibigay ko para sa dugo ni nanay." Tugon ko, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang kamay sa aking damit. "Ngunit hindi ko na kailanman babayaran ang mga utang mo. Oras na para harapin mo ang mga ginawa mo." Bago pa man makasagot si Rosenda, narinig namin ang tunog ng mga pito at mabilis na yabag ng mga paa mula sa labas ng bakuran. Lumitaw si Emiliano, kasama ang 3 barangay tanod na may hawak na mga flashlight at pamalo. "Umalis kayo rito kung ayaw niyo makulong sa salang trespassing at pagbabanta," sigaw ng isa sa mga tanod.
Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, narinig namin ang mabilis na pag-alis ng motorsiklo ng mga nagpapautang. Ligtas ang gabi, ngunit alam kong pansamantala lamang ito. Humarap ako kay Rosenda at inilapag sa ibabaw ng lumang mesa ang isang dokumento na inihanda ko kasama si Attorney Arceo hapon pa lamang. Pirmahan mo ito, Rosenda, madiin kong wika. Isinusuko mo ang lahat ng iyong natitirang karapatan at pag-aari sa bahay na ito at sa lupaing nuno patungo sa akin. Pagkatapos, umalis ka na rito sa Bulacan. Harapin mo ang iyong buhay sa Manila sa sarili mong paraan. Nakatitig si Rosenda sa dokumento. Nanginginig ang kamay habang hawak ang panulat. Alam niyang sa pagkakataong ito, wala na siyang matatakbuhang ate na handang magsakripisyo para sa kanya. Sa huli, dahan-dahan niyang nilagdaan ng papel, binuhat ang kanyang maliit na maleta at lumakad palabas sa madilim at maulap na gabi. Nawala ang kanyang peking karangalan at ang proteksyong madalas niyang abusuhin. Nang tumahimik ang bahay, lumapit ako sa aming lumang altar. Nagpatay ako ng ilaw at nagsindi ng isang puting kandila sa harap ng estatwa ng Birheng Maria. Ang liwanag din yon ay nagdala ng banayad na init sa madilim na silid. Atawad, nanay, bulong ko sa harap ng kandila, habang pinagmamasta ng usok nito na dahan-dahang umaakyat sa kisame. Kailangan kong iligtas ang lupang ito na pinagtrabahuhan ng ating mga ninuno. Ngunit hindi ko kayang iligtas ang kasakiman ni Rosenda. Oras na para mabuhay ako ng may sariling danggal. Isang mahinang hakbang ang narinig ko sa aking likod. Si Emiliano. Nakatayo siya sa may pintuan ng balkonahe, habang ang banayad na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang gray na buhok. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang dilaw na sobre na sadyang sored na sa katandaan. Ang huling liham na ipinadala niya, 12 taon na ang nakalipas, na nahanap ko sa Biblia ni nanay. Teresa, marahang wika niya habang nakatitig sa akin ng may malalim na emosyon. Bukas ang panibagong simula natin. Ngunit na yung gabi, maari na ba nating basahin ang liham na ito? Ang mahinang kaluskos ng mga lumang papel sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, habang sumasabay sa banayad na huni ng mga kuliglig sa aming halamanan, ang tanging tunog na bumubulong sa gabing iyon. Nakaupo kami ni Emiliano sa sahig na kahoy ng aming lumang balkonahe, magkatabi, habang ang sariwang hangin ng Bulacan ay tila dahan-dahang humahaplos sa mga sugat na 12 taon naming inipon sa dilim. Inilapa pa namin sa aming gitna ang lumang kahon ng nara. Sa loob niyon, ang mga liham na nakatali ng pulang ribon ay tila mga buhay na saksi na handa nang magsalita pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapakasakit. Kinuha ni Emiliano ang isa sa mga dilaw na sobre. Ang kanyang malalaka at magagaspang na kamay ay nanginginig ng dahan-dahan niyang ilabas ang sulat sa loob nito. Tumingin siya sa akin ng may malalim na emosyon bago sinimulang basahin ang kanyang sariling sulat kamay gamit ang kanyang malalim at pamilyar na tinig. Teresa, aking mahal. Pagbasa niya at sa bawat salita ay tila may kung anong humahaplos sa aking natutulog na puso. Hindi ako natatakot sa hirap sa Maynila. Magtatrabaho ako gabi at araw. Babayaran nating magkasama ang bawat sentimo ng utang para sa panggamot ni Nanay Celia. Ang tanging takot ko lang, Teresa, ay ang mawala ka sa tabi ko. Huwag mo akong itaboy dahil lang sa utang na loob mo sa iyong pamilya. Napatakip ako sa aking muka, habang ang aking mga luha ay muling umaagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pot, kundi ng matinding panghihinayang at paglaya. 12 taon, bulong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. 12 taon nating hinayaang mabulok ang mga salitang ito sa ilalim ng mga kasinungalingan. Emiliano, hindi kailanman namatay ang pag-ibig natin. Itinago lang nila ito sa atin. Ibinaba ni Emiliano ang sulat at hinawakan ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay, kung saan muling nakasuot ang aming lumang gintong singsing, sa kasal na aking isinuot muli noong araw ng aking pagbawi sa dangal.
Hinawakan niya ang aking daliri, dahan-dahang inikot ang singsing, bago inilapat ang kanyang mga labi sa aking likod kamay. Patawarin mo ako, Emiliano. Pagsusumamo ko, habang nakatingin sa kanyang mga matang puno ng pag-unawa. Masyado akong naging mahina. Mas pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan ng iba kaysa sa lalaking kasama kong nangarap noon kabataan natin. Hinayaan ko ang utang na loob na sumakal sa ating dalawa. Walang dapat ihingi ng tawad, Teresa. Marahang tugon niya habang marahan niyang pinupunasan ang aking mga basang pisini. Ang mahalaga, narito ka na. Narito na tayong dalawa sa harap ng isa't isa. Nangumiti ako ng bahagya, isang tunay at magaan ng ngiti na matagal nang hindi sumilay sa aking mukha. Alam mo ba, Teresa? Bulong niya ng may banayad na tawa. Kung bakit ako natutong mag-ayos at mag-rebound ng mga lumang libro sa Quiapo? Bakit, Emiliano? Dahil ang bawat pahina, ang bawat amoy ng lumang papel at tinta ay nagpapaalala sa akin sa paborito kong guro, sa'yo. Pakiramdam ko, sa tuwing inaayos ko ang isang sirang aklat, inaayos ko rin ang sirang bahagi ng buhay ko na naiwan ko rito sa Bulacan. Napayuko ako sa kanyang balikat. Hinaya ang lamunin kami ng kapayapaan ng gabi. Tumingin ako sa malawak at tahimik na bakuran ng aming bahay pulo, sa malaking punong mangga na muling namumulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lupang ito, na muntik nang mawala dahil sa kasakiman, ay muling naging tahanan ng aming mga pangarap. Emiliano, wika ko, habang may bagong liwanag sa aking mga mata. Mayroon akong naisip para sa lupaing ito. Para sa ating dalawa, at para sa alaala ni Nanay. Ano yon, Teresa? Tanong niya habang mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa aking kamay. Gawin nating isang libreng silid-aklatan ang bahay na ito, para sa mga bata ng San Isidro. Ang matatamis na tawanan at maiingay na yabag ng mga bata ng San Isidro ang nagpuno sa aming lumang bahay pulo, na ngayon ay naliligiran ng sikat ng araw at ng mabangong amoy ng mga bagong libro. Ang aming lumang tahanan, na dati naging saksi sa mga lihim, panlilinlang at matinding lungkot, ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Hindi na ito simbolo ng aking kamulatan at sakripisyo. Sa tulong ng aking mga kasamahan sa paaralan at ng mga kapitbahay sa barangay, ang bahay na ito ay naging isang libreng silid-aklatan na para sa lahat. May nakasulat na formal na arko sa aming tarangkahan. Silid-aklatan ni Aling Celia. Ang pagpapangalan ng aklatan na ito sa aking ina, ang aking huling paraan ng pagpapatawad. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang pagbura sa kanyang mga pagkakamali, kundi ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat niyon bilang gong ng pot. Ginawa kong isang liwanag ng pag-asa ang kanyang alaala upang magsilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang pagbubukas ng aklatan ay simple lamang, ngunit puno ng init. Walang malalaking politiko, tanging ang mga bata lamang na may hawak na kuryosidad sa kanilang mga mata. Sa loob ng silid, masaya akong tinuturuan ang mga bata sa kanilang pagbabasa, habang si Emiliano naman ay abala sa isang sulok, masayang nag-aayos ng mga sirang aklat at nag-aayos ng mga ito sa mga estante ng kahoy. Nakatingin ako sa kanya habang gumagawa, at naramdaman ko ang isang payapang kasiyahan na matagal nang nawala sa aking buhay. Bago umuwi ang mga bata nang sumapit ang dilim, isang maliit na batang babae na si Lita ang lumapit sa aming dalawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kanang kamay at inilapat ang likod niyon sa kanyang no upang magmano. Isang tradisyonal na nginang paggalang. Pagkatapos, humarap din siya kay Emiliano at ginawa ang parehong ni. Salamat po, Ma'am Teresa. Salamat po, Sir Emiliano. Bukas po ulit. Masiglang wika ng bata bago masayang tumakbo palabas ng bakuran. Napaayak ako ng bahagya. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng matinding dangal. Nakuha ko muli ang aking respeto at pagpapahalaga sa aking sarili. Hindi lamang bilang isang guro, kundi bilang isang babaeng marunong lumaban para sa katotohanan. Nang sumapit ang dapit hapon,
Ang langit ay napuno ng kulay rosas at gintong liwanag ng paglubog ng araw. Tumahimik ang buong paligid. Lumabas kami ni Emiliano sa balkonahe at naupo sa dalawang lumang silyang tumba-tumba na magkatabi habang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Dahan-dahan kaming nagduyan sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi. Lumingon ako kay Emiliano. Tinitigan ang kanyang gray na buhok at ang banayad na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa bakuran. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ang silyang tumba-tumba sa aking tabi ay hindi na muling walang laman. Ang aming buhay ay sa wakas ay naging ganap na payapa, puno ng dangal, at biniyayaan ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi tunay na namatay.